Utah Jazz. As we all know mga Kwan Stories, kahapon inilabas ang balitang tinanggihan ng Utah Jazz ang offer ng Golden State Warriors para kay Lauri Markkanen. Sumentro nga ito kay Moses Moody kasama ang tatlo at multiple first round pick at pick swap. Gaya nga ng sinabi, mas gusto nga ni Danny Ainge sina Jonathan Kuminga, Moses Moody at si Brandin Podziemski. Kung iisipin natin, lugi pa sa lugi ang mangyayari sa Warriors kung sakaling pumayag sila. Ang tanong ngayon, papayag nga ba dito ang Warriors sa counter offer ng Utah Jazz para makuha nila si Lauri Markkanen at hindi masayang ang huling mga taon ni Stephen Curry? Well, tara't talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang pumayag nang makuha ng Los Angeles Lakers si Jeremy Grant sa Portland Trail Blazers sa isang kondisyon. Ano kaya ito? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. We all know mga Kwan Stories na ang pinakahuling target ng Golden State Warriors sa trade market ay si Lauri Markkanen. Ngunit up until now, nahihirapan ng Warriors na ma-execute ng mabuti ang kanilang negosasyon sa Utah Jazz. Ayon sa source, hinihingi nga po ni Danny Ainge sina Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski at si Moses Moody na may kasamang multiple draft pick. Ganito na nga po ngayon ang mindset ni Danny Ainge, ang general manager ng Utah Jazz, dahil gusto nga po niyang makakuha rin ng maraming kapalit gaya ng nakuha ng Brooklyn Nets kay Mikal Bridges. Ito nga mismo ang naging batayan ng Utah Jazz kaya hindi nila ma-trade si Markkanen agad sa Warriors. Kung iisipin natin, lugi talaga ang Warriors dito. Sa madaling salita, apektado ang future nila. We all know kung gaano kalaki ang potensyal ng tatlong player na ito na hinihingi ni Danny Ainge, kaya naman matapos nga yan, ayon sa source, tinanggihan agad ni Mike Dunleavy ang counter offer ng Utah Jazz. Ayaw at wala silang interes na bitawan ng tatlo sa isang player na nakapaglaro lamang ng 55 games last regular season. Mas gugustuhin lamang nga po ng Warriors na panatilihin lalo si Podziemski kesa kay Lauri Markkanen na tinawag pa nilang injury-prone player. Malalaman nga natin sa mga susunod na araw kung anong gagawin ng Warriors sa kanilang trade negotiation. Sa kabilang banda, tungkol naman kay Jeremy Grant at sa Lakers. As we all know mga Kwan Stories, nabuhay muli ang trade ng Lakers at Portland Trail Blazers dahil sa hinihinging kondisyon ng Blazers sa kanila. Alam naman natin na matagal na nga pong gustong kunin ito ni Rob Pelinka, ngunit dahil nga meron sila ngayong 15-man lineup na merong standard contract, ayon sa balita ni Jovan Bohan ng The Athletic, namumroblema ngayon si Rob Pelinka dahil sa kanyang mga binigay na kontrata last year na merong player option. Hirap nga silang makapag-execute ng trade talks dahil dito. Pero ayon sa kanya, plano pa rin namang gumawa ng lineup improvement ang Lakers, sadyang kailangan lamang ng mahabang pasensya. At sa parte ng Portland Trail Blazers, payag na nga itong ibigay si Jeremy Grant sa kanila na gusto lamang nga po nilang makakuha sa Lakers ng 2 future first round pick bilang kapalit. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ni Rob Pelinka kung papayag silang ibigay ang 2 future first round pick sa Blazers. Though, ayon sa source, target nila si Jeremy Grant, pero sa ngayon, pag-iisipan muna nila o ni Rob Pelinka kung anong gagawing trade offer sa ito.